Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok San Gregorio, may isang magsasakang nagngangalang Caterio. Si Caterio ay kilala bilang isa sa pinakamahirap sa kanilang lugar. Laging nakasuot ng gusgusing kamiseta, may lumang salakot at nakayapak habang nag-aararo gamit ang isang butiking kalabaw na halos butot balat na rin. May maliit siyang piraso ng lupa na hindi man lang sapat para mapagtaniman ng maraming gulay o palay. Tuwing tagtuyot, halos wala siyang ani. Tuwing tag-ulan naman, binabaha ang kanyang taniman. Dahil dito, kadalasan ay wala siyang ibang pagpipilian kundi mangutang sa kanyang mga kamag-anak na may-ari ng malalawak na bukirin. Aba, ayan na naman si Caterio. Kantiyaw ng kanyang pinsang si Anding habang nakaupo sa duyan, kumakain ng prutas galing sa sariling bakuran. Sigurado ako, uutang na naman ng bigas o asin. Nako, kung ako sa'yo, huwag mo na siyang pautangin. Wala ka namang mapapala riyan kundi pangakong wala sa papel. Sabat naman ni Aling Simeona, tiyahin ni Caterio, na minsang pinautang ng kalahating sakong palay ngunit di na raw naibalik. Minsan, sa tapat ng tindahan ni Kapitan Luis, habang bumibili si Caterio ng isang pirasong asin na hulugan pa, siya'y pinagtawanan ng mga tambay. "Hoy Caterio, asan na yung kalabaw mo? Sumuko na ba sa gutom?" Sabay tawa ng malakas ng mga kabataan roon. Napayuko na lang si Caterio. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi siya lumalaban kahit inaapi. Ang tanging laman ng kanyang puso ay ang hangaring mabuhay ng marangal at makaraos araw-araw, alang-alang sa kanyang asawa na may sakit sa baga at 2 anak na gustong makapag-aral. Kada araw ay gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw upang magbungkal ng lupa kahit na mahina ang katawan. Kapag wala nang makain, pinipilit niyang maghanap ng mga ligaw na gulay sa tabi ng ilog o ng huhuli ng palaka para may maiulam. Subalit sa lahat ng ito, hindi kailanman nawawala ang kanyang dasal. Araw-araw siyang lumuluhod sa harap ng isang lumang imahen ng Santo Niño sa kanyang munti at sira-sirang altar. "Panginoon," anya habang nakaluhod, "kung may natitira pa pong awa sa langit para sa isang tulad kong dukha, kahit kaunting himala po, para lang po sa mga anak ko." Isang araw, habang pauwi na siya mula sa gubat na pinagtatabasan niya ng panggatong, napansin niyang may kakaibang ningning mula sa puso ng kagubatan. Sa kanyang pagtataka, nilapitan niya ito. Doon niya nakita ang isang itim na kalabaw na may gintong taling palibot sa mga sungay. Matikas ang tindig nito at may kakaibang ningning sa mga mata. Tila ba nakatingin diretso sa kanyang kaluluwa. Nagulat si Caterio, hindi dahil sa itsura ng kalabaw, kundi dahil bigla itong nagsalita. "Caterio," wika ng kalabaw sa tinig na malalim at mahinahon, "ako'y isinugo upang sagipin ka sa pagkabalisa." Ang iyong kabutihang puso ay sumigaw sa langit. Hindi makapagsalita si Caterio. Akala niya'y nagkakaulirat na siya sa gutom. Napaupo siya sa damuhan, nanginginig. "Hindi ka nangangarap," dagdag ng kalabaw. "Ako ay isang tagapangalaga ng kagubatan. Pinili kitang gantimpalaan." Lumapit ang kalabaw at idinila ang dila nito sa isang tuyot na sanga ng punong kahoy. Sa isang kisap mata, ang tuyong sanga ay nabuhay, tumubo ng malalagong dahon at nagsanga ng mga bunga, mga kakaibang prutas na may gintong balat. "Simula ngayon," sabi ng kalabaw, "sa bawat pagkakataong ipapakita mong may busilak kang puso at hindi mo sinukuha ng kabutihan, dadaloy ang pagpapala sa iyong mga kamay." Hindi pa rin makapaniwala si Caterio. Ngunit nang hawakan niya ang isa sa mga bunga ng puno, nadama niya ang init nito. Tila may enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang pagkakatayo, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang katawan. Nawala ang pagod at para bang napuno siya ng lakas at liwanag.
Babalik ako sa tamang oras, sabi ng kalabaw bago ito unti-unting naglaho sa manipis na ulap ng usok. Pagka-uwi niya sa kanilang barong-barong, napansin niya agad ang isang tila imposibleng tanawin. Ang kanilang bakuran na dating lupang putik at tuyot ay biglang tumubo ng berdeng-berdeng damo at may mga halamang may bunga. Anong nangyayari? Tanong ng kanyang asawa, si Aling Rosa, na halos mapaiyak sa gulat. Hindi ko rin alam, sagot ni Kateryo. Pero sa tingin ko, may kakaibang himalang darating sa ating buhay. At iyon nga ang simula ng hindi maipaliwanag na mga pagbabagong magpapaikot sa kapalaran ni Kateryo mula sa isang pinagtatawanan at inaalipustang magsasaka papunta sa isang kwentong babaligtad sa lahat ng inaakala ng mundo. Kinabukasan, maagang nagising si Kateryo. Hindi dahil sa nakasanayang pagsikat ng araw, kundi dahil sa tila may masiglang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Bumangon siya mula sa banig. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya naramdaman ang karaniwang hapdi ng kanyang likod at tuhod. Lumabas siya ng bahay upang silipin ang kanilang bakuran at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang mga halamang hindi niya naman itinanim ay masiglang tumutubo sa paligid ng kanilang bahay. May mga kamatis, talong, ampalaya at maging mga halamang gamot na matagal na niyang hinahanap. Ang maliit na balon sa likod ng bahay na dati tuyo ay ngayon ay may malinaw at malamig na tubig. Rosa, mga anak, halika kayo't tingnan niyo ito, sigaw niya sa tuwa. Lumabas si Aling Rosa at ang dalawang anak na sina Lito at Clara. Halos hindi sila makapaniwala sa tanawing nasa harapan nila. Tay, ang daming gulay! Parang isang araw lang tinubo. Gulat na wika ni Lito habang hinahaplos ang malusog na bunga ng talong. Ano pong nangyari, Itay? Tanong ni Clara na may pagkamangha sa mga halamang tinutubuan ng duwende-sized na kalabasa. Hindi sumagot agad si Kateryo. Napatingin siya sa langit sa kamarahang ngumiti. Basta mga anak, magpasalamat tayo sa Diyos. May himala sa ating buhay. Kinahapunan, nagpunta si Kateryo sa bayan upang ibenta ang ilan sa mga ani mula sa kanyang bakuran. Dala ang ilang gulay na nakabalot sa sako. Nagtungo siya sa palengke. Doon siya sinalubong ni Mang Ruperto, isang tindero ng gulay na kilala sa pagiging tuso. Oy Kateryo, mukhang may dala kang paninda ha? Sabay turo sa kanyang sako. Oo, Mang Ruperto, sariwang pinitas ngayong umaga, sagot niya ng magalang. Nang buksan niya ang sako, halos mapasigaw sa gulat si Mang Ruperto. Abay sariwa nga at napakaganda ng kalidad. Saan ka kumuha nito? Sa bakuran ko lang, simpleng sagot ni Kateryo. Napakamot sa ulo ang matanda. Ilang araw mong tinanim to? Kahapon lang, ngunit tila may tumulong sa akin. Hindi na siya nagdetalye. Alam niyang hindi siya paniniwalaan. Ngunit hindi nag-atubili si Mang Ruperto. Binili nito ang lahat ng kanyang dalang paninda sa halagang mas mataas kaysa karaniwan. Umuwi si Kateryo nang may dalang bigas, gatas para sa kanyang mga anak, gamot para kay Aling Rosa at ilang bagong damit mula sa ukay-ukay. Nang makita ito ng kanyang pamilya, halos maiyak si Aling Rosa. Parang panaginip ito, Teryo. Hindi ito panaginip, Rosa. Isa itong biyaya at dapat nating pangalagaan. Subalit hindi lahat ay natuwa sa biglang pag-asenso ni Kateryo. Sa kabilang dulo ng baryo, sa isang malaking bahay na yari sa semento at may gate na bakal, nakaupo si Anding, ang mayabang niyang pinsan, habang nagkakape. Bakit parang marami siyang ani? Kabubungkal lang niya ng lupa noong isang linggo? Tanong ni Anding habang kinakausap si Aling Simeona na naroon din. Nangungutang pa nga sa akin yan noong isang buwan. Tapos ngayon may dalang bigas at gatas? Iritadong sambit ng matanda. May milagro yatang ginagawa ang hayop na yon, sabat ni Anding.
sabay hawak sa kanyang tabako. Kailangan nating alamin kung anong sikreto niya. Kinagabihan, nagdasal si Katerio sa harap ng lumang Santo Niño, gaya ng nakagawian. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko man lubos maunawaan ang nangyayari. Alam kong may dahilan kayo. Patuloy po ninyo kaming gabayan. Sa di kalayuan, mula sa kagubatan, muling lumitaw ang mahiwagang kalabaw. Tahimik itong nagmasid mula sa ilalim ng punong kahoy habang sinisikatan ng liwanag ng buwan. Hindi nasasayang ang kabutihang pusong pinili ng langit, bulong ng kalabaw bago ito muling nawala sa dilim. Hindi alam ni Katerio na ang kanyang simpleng pamumuhay ay malapit ng mabago ng tuluyan at ang mga pagsubok na darating ay susubok sa kanyang paninindigan at katapatan sa kabutihan. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat araw na dumaraan, mas lalong humuhusay ang kalagayan ni Katerio at ng kanyang pamilya. Ang dating tuyot na lupa ay naging malusog at sagana sa ani. Ang dating barong-barong nilang bahay ay unti-unting naisaayos gamit ang perang kinita sa pagtitinda ng gulay at prutas. Ang kanyang asawang si Aling Rosa ay gumaling na sa sakit at ang mga anak niyang sina Lito at Clara ay muling nakapasok sa paaralan. Ngunit kasabay ng pagbuhos ng mga biyaya ay ang unti-unting paglapit ng mga dati mapanlait na kamag-anak. Isang hapon, habang abala si Katerio sa pag-aani ng bunga ng kanyang halamang kamatis, dumating si Anding at Aling Simeona. May bitbit silang basket ng prutas at tinapay. "Katerio!" malambing na bati ni Aling Simeona. "Ang sipag mo naman, anak, tulong-tulong tayo, ha?" Napalingon si Katerio. Hindi niya inaasahan ang pagdalaw ng dalawa, lalo na't matagal na silang hindi nagkikibuan. "Anding, Simeona, aba, anong okasyon?" tanong niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Wala naman, naalala ka lang namin. Napansin naming gumaganda na ang ani mo rito, kaya't naisip naming dumalaw. Alam mo naman, pamilya-pamilya rin yan," wika ni Anding na may pilit ng ngiti. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Katerio ang pakunwaring kilos ng dalawa. Alam niyang hindi ito pag-aalala kundi pagkamausisa. "Salamat sa pagdalaw, pero pasensya na, wala akong maihahandang merienda ngayon," sagot niya na may paggalang pero matipid. Ngunit hindi umalis agad ang dalawa. Paikot-ikot silang nagtanong kung paano raw siya biglang gumanda ang ani, anong pataba ang gamit niya at kung sino raw ang tumutulong sa kanya. "Baka naman may alagang engkanto ka riyan, ha? Hehehe," biro ni Anding sabay siko sa tiyahin. Napangiti si Katerio. "Ang tanging alaga ko lang ay sipag at dasal." Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang pamilya, si Katerio ay muling bumalik sa kagubatan. Hindi niya mawaglit sa isipan ang mahiwagang kalabaw. May bahagi ng puso niya na tila tinatawag siyang muling bumalik. Bitbit ang isang lamparang degas at isang supot ng prutas bilang alay. Nilakad niya ang madamong daan patungo sa pusod ng kagubatan, kung saan niya unang nakita ang mahiwagang nilalang. Pagsapit niya sa isang malaking puno ng balete, biglang bumalot ang malamig na simoy ng hangin. Nagmistulang may mahiwagang katahimikan sa paligid. "Ikaw ba ay naririto?" mahinang usal ni Katerio. Ilang saglit pa, mula sa ulap ng mapusyaw na liwanag, unti-unting lumitaw ang kalabaw. Ang mga mata nito ay tila may sariling ningning, at sa paligid nito ay may mga paru-parong ginintuan ng pakpak. "Katerio," wika nito. "Ang puso mong mapagpakumbaba at matatag ang dahilan kung bakit hindi ka binigo ng langit." Lumuhod si Katerio. "Salamat sa lahat ng biyaya. Hindi ko po ito sasayangin. Ngunit may mga kamag-anak na gustong manghimasok. Natatakot ako na baka guluhin nila ang lahat. Ang biyayang hindi para sa kanila ay hindi nila makukuha sa pandaraya," sagot ng kalabaw. "Ngunit kailangang maging maingat ka.
May mga mata nang nagmamatyag sa kagubatan. Ang ilan ay may inggit, ang ilan ay may kasakiman. "Maari ko po ba kayong makita ng madalas?" tanong ni Katerio. "Hindi sa lahat ng panahon, ngunit kapag tumibok sa puso mo ang panawagan ng kabutihan, ako'y laging naroroon." At sa isang iglap, ang kalabaw ay nawala na parang usok sa liwanag ng buwan. Pag-uwi ni Katerio, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang maliit niyang taniman ng mais sa kabilang bahagi ng kanilang lupain ay sinunog ng hindi kilalang salarin. Sa paligid, may mga bakas ng sapatos at isang natapong lata ng gas. "Anong kasalanan ko sa kanila?" Bulalas niya habang tinitingnan ang abo ng kanyang taniman. Sa di kalayuan, sa lilim ng puno ng mangga, nakasilip si Anding at isa sa kanyang alalay. Mahina nilang narinig ang usapan ni Katerio sa kanyang asawa. "Nagbabago na ang ihip ng hangin, pero hindi pa tapos ang laban, Katerio," bulong ni Anding, kasabay ng ngising mapanlinlang. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Katerio ang panganib ng tagumpay. Hindi lahat ng pagpapala ay walang kaakibat na pagsubok. At sa mga susunod na araw, susubukin ang kanyang puso, paninindigan, at ang ugnayan niya sa mahiwagang kalabaw. Lumipas ang ilang araw mula nang masunog ang maliit na taniman ni Katerio ng mais. Bagamat nalungkot siya, hindi siya nagpatalo sa galit at poot. Sa halip, mas lalo siyang nagsikap sa pag-aalaga ng kanyang natitirang pananim at patuloy na nagdasal ng taimtim sa bawat gabi. Ngunit sa kabilang dako, hindi tumigil sa pag-uusisa sina Anding at Aling Simeona. Sa isang gabi ng walang buwan, tahimik silang nag-usap sa loob ng malaki at sementadong bahay ni Simeona. Hindi pwedeng siya lang ang umasenso, ani Aling Simeona habang sinisilip ang maliit na bintana na nakaharap sa kabundukan. Baka may itinatago ngang agimat o engkanto ang hayop na yon. "Ako mismo ang magbabantay, susundan ko siya kung saan siya nagpupunta," sagot ni Anding habang humihigop ng kape. "Kapag nahanap ko kung saan siya kumukuha ng himala, akin na yon. Hindi siya karapat-dapat sa tagumpay. Dati ngang palaging namamalimos ng asin sa tindahan ni Kapitan Luis." Nagkasundo silang laliman pa ang kanilang investigasyon. Sa gabing iyon, lihim na nagtungo si Anding sa paligid ng bahay ni Katerio. Nakita niyang papalabas si Katerio. May bitbit na ilaw at isang supot. Sinundan niya ito mula sa malayo, nagtatago sa likod ng mga puno, hanggang sa makapasok si Katerio sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi alam ni Anding na ang kanyang nilalapitan ay lugar na banal sa ilalim ng proteksyon ng mahiwagang kalabaw. Samantala, si Katerio ay muling humarap sa mahiwagang nilalang sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Kaibigan kong kalabaw," ani Katerio, "nasunog ang ilan kong pananim pero hindi ako sumusuko. Naniniwala pa rin ako na may dahilan ng lahat. Ang puso mong tapat ay susuklian ng langit," tugon ng kalabaw. "Ngunit dapat mong malaman, may nagmamasid at may balak na tuklasin ang ating lihim. Hindi mo siya kalaban sa lakas, kundi sa layunin. Kaya't pag-ingatan mo ang iyong puso. Huwag hayaang lamunin ng galit ang iyong kabutihan." Tumango si Katerio. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng kalabaw, ngunit daman niyang paparating ang mas mabigat na pagsubok. Sa kabilang banda, si Anding, na patuloy na nagtatago sa likod ng punong kahoy, ay nanlilisik ang mga mata sa kanyang nasaksihan. Mula sa malayo, nasulyapan niya ang kalabaw. May gintong tali sa sungay, may liwanag sa paligid at tila nagsasalita kay Katerio. "Ayun na nga, engkanto," bulong niya sa sarili. "Pag nakuha ko yan, ako ang yayaman, hindi si Terio." Nagmamadaling bumalik si Anding sa bahay ni Simeona upang ibalita ang nakita. "Totoo nga, mahiwagang kalabaw ang tumutulong kay Terio. Akala ko dati chismis lang." Napangisi si Aling Simeona. "Kailangang makuha natin yan.
Kapag tayo ang may hawak ng engkantong yan, mas lalaki ang lupain natin. Hindi na natin kailangan si Teryo. Nagplano silang magdala ng albularyo na kilala sa mga magic at pagpapasuko ng engkanto. Kilala sa baryo ang matandang si Kamangtas, isang albularyong may matagal nang kinatatakutan dahil sa kakayahan nitong magsunog ng mga duwende, tikbalang, at iba pang nilalang sa pamamagitan ng itim na orasyon. Kinabukasan, habang tahimik na nag-aalaga si Kateryo sa kanyang tanim, dumating si Kamangtas, kasama sina Anding at Simeona. "Kateryo," sigaw ni Anding, "may pinakikilala lang kami sa iyo. Isa siyang albularyong makakatulong sa iyo. Baka may masamang espiritong sumusunod sa iyo, kaya bigla ka raw umasenso." "Hindi ko kailangan ng tulong ng albularyo," sagot ni Kateryo, hindi nawawala ang respeto sa tinig. "Ang Diyos at ang kalikasan lang ang laging kasama ko." "Abay, masyado kang tiwala sa sarili. Baka sa isang iglap, bawiin ng langit ang lahat sa iyo," bulyaw ni Aling Simeona. Hindi na nagsalita pa si Kateryo. Alam niyang hindi mabuting pumatol sa taong puno ng inggit. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may malapit ng salpukan, hindi lang sa lupa kundi sa daigdig ng mahiwaga. Kinagabihan, nagtipon sa kagubatan sina Anding, Simeona at Kamangtas. May dala silang mga itim na kandila, alay na alak at mga sinaunang orasyon. Nagsimula ang seremonya upang tukuyin ang presensya ng engkanto. Nanginginig ang hangin at tila nabubuhay ang paligid sa galit ng kalikasan. Mula sa pusod ng gubat, dumating ang kalabaw. Hindi na maamo, kundi matikas, may sindak sa mata at tila handa ng ipaglaban ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ngunit sa gabing iyon, magpapakita ng lakas ang dilim. Ang unang tunggalian ng kabutihan at kasakiman ay sisiklab. At si Kateryo, na hindi pa alam ang lahat, ay muling masusubok sa kanyang pananampalataya at puso. Madilim ang gabi at malamig ang hangin nang simulan ni Kamangtas ang kanyang ritual sa gitna ng kagubatan. Ang paligid ay napalibutan ng mga itim na kandila. Naglalagablab ngunit hindi nagbibigay init. Nagsimula siyang bumigkas ng mga sinaunang orasyon, habang si Anding at Aling Simeona ay nakatayo sa likuran niya, kapwa sabik at takam sa kung anumang kapangyarihang maaaring makuha mula sa mahiwagang kalabaw. Sa ngalan ng mga anino sa ilalim ng lupa, buksan ang daan, ipakita ang tagapangalaga ng kagubatang ito. Bulalas ni Kamangtas habang pinapaso ng insenso ang hangin. Biglang lumakas ang hangin. Umugong ang paligid na parang nagagalit ang mismong kagubatan. Napayuko si Anding habang si Simeona ay napayakap sa sarili, nanginginig. At doon, sa ilalim ng matandang punong balete, unti-unting lumitaw ang mahiwagang kalabaw. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng bughaw at ang gintong tali sa kanyang sungay ay tila kumikislap sa galit. "Kayong tatlo, hindi kayo karapat-dapat." Ang tinig ng kalabaw ay dumagundong, hindi sa tainga kundi sa kaloob-looban ng kanilang mga dibdib. Lumapit si Kamangtas. Hinugot ang kanyang baston na may hugis ahas sa dulo at binigkas ang orasyon ng pagpapaamo. "Sa ngalan ng kapangyarihang itim, pasukuin ka, engkanto, ihayag ang iyong lihim, alipinin ka sa kagustuhan ng tao." Ngunit biglang lumindol ang lupa. Mula sa mga ugat ng puno ay sumirit ang liwanag. Ang mga hayop sa paligid, mga usa, unggoy at ibon ay nagsilabasan mula sa kanilang mga lungga at nagsisigaw, tila sumisigaw ng babala. Ang kalikasan ay hindi alipin. Ako'y tagapagbantay ng kabutihan at hindi matitinag sa kasakiman. Mula sa bunganga ng kalabaw ay lumabas ang isang bugso ng hangin na may sinag ng liwanag. Tinamaan nito si Kamangtas na napahandusay sa lupa, nanginginig at biglang nawalan ng ulirat.
Si Anding at Aling Simeona ay halos mapaiyak sa takot. Tumakbo sila paalis, hindi na lumingon. Tumakbo sila pabalik sa kanilang bahay, basang-basa ng pawis at putik. Kinabukasan, nagulantang ang buong baryo nang kumalat ang balita. Ang albularyong si Kamangtas ay nakita sa paanan ng kagubatan, wala sa sarili, nagsasalita ng walang saysay habang hawak ang isang patpat na parang laruan. Sinumpa raw siya ng engkanto, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Kinulong daw ang kanyang isipan. Si Anding at Simeona? Tanong ng isa. Hindi na raw lumalabas sa bahay, halos hindi na makausap. Sa kabilang banda, si Kateryo ay abala sa pagtatanim ng bagong binhing palay sa kanyang malawak na lupa. Sa tulong ng mahiwagang kalabaw, hindi lamang niya naibalik ang nasunog na taniman. Mas lumawak pa ito at nabiyayaan ng matabang lupa. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, muli siyang pinuntahan ng kalabaw. Kateryo, sabi nito, ang panganib ay hindi pa tapos, ngunit ang iyong katapatan ay nagbibigay liwanag. Hindi lahat ng mapagkunwari ay tumitigil sa unang kabiguan. Nagpapasalamat ako, kaibigan, sagot ni Kateryo. Hindi ko man sila pinili bilang kaaway. Hindi ko rin hahayaang wasakin nila ang kagandahang loob na ipinagkaloob sa akin. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng kalikasan. Patuloy mong alagaan ang iyong dangal at puso. At sa pag-alis ng kalabaw, unti-unti itong naging ulap ng liwanag na sumanib sa hangin. Naiwan si Kateryo sa ilalim ng araw, payapa ang puso, ngunit alam niyang may mga susunod pang pagsubok. Hindi lamang mula sa mga kamag-anak, kundi mula sa mga mata sa labas ng baryo na nababalitaan na ang kanyang pagsikat. Ngunit sa kadiliman ng gubat, may isa pang nilalang ang nagising dahil sa pagkatalo ni Kamangtas. Isang itim na espiritu na matagal nang natutulog sa kailaliman ng lupa ang biglang dumilat at sa kanyang mata ay nakasulat ang isang bagong layunin: sirain ang magsasakang pinili ng liwanag. Habang patuloy ang pamumunga ng kabutihan sa buhay ni Kateryo, may isang bagay na hindi niya alam. Sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng pinakamatandang ugat ng punong balete, isang itim na espiritu ang unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ito ang sinaunang nilalang na kilala sa tawag na Lakan Itom. Isang espiritong isinumpa ng kalikasan. Ikinulong sa kailaliman ng lupa matapos tangkain noong sinaunang panahon na alipinin ang mga engkanto at gamitin ang kalikasan para sa pansariling kapangyarihan. Ngayon, dahil sa pagsiklab ng ritual ni Kamangtas at sa galit ng mga sakim na tulad ni Anding at Simeona, nagising ang enerhiya ni Lakan Itom. Ang liwanag ng engkanto ay muling lumilitaw. Kaya kong baligtarin ang kanyang tagumpay. Bulong nito habang unti-unting bumubuo ng anino ang katawan. Kailangan kong ilapit siya sa tukso, sa inggit, sa galit. Samantala, sa baryo, hindi na rin nakapagtimpi ang ibang kabaryo ni Kateryo. Habang siya ay patuloy na umaasenso, marami ang nagsimulang manlibak sa likod niya. May mga nagsasabing nagpapaka-espesyal siya. May mga nagsasabing may itinatagong lihim. At may ilang nagkukunwaring kaibigan upang alamin ang sikreto niya. Dati-rati naman palamunin lang yan ni Simeona. Sigaw ng isang lalaking nagngangalang Doro habang nagiinom sa harapan ng tindahan. Ngayon, mas malaki pa ang kita kaysa sa atin. Abay, hindi na tama yan. Tulungan niyo kami, Kadoro, sabat ni Anding. Dapat ipitin natin yang si Teryo. May tinatago yan sa gubat. Engkanto, sigurado ako. Isang araw, habang nag-aani si Kateryo, may dumating na grupo ng kabarangay, pinamumunuan ni Doro, Anding at ilang lalaki. Teryo, gusto naming inspeksyonin ang lupa mo, ani Doro. May nababalitaan kaming may kakaiba raw dito. Baka bawal na kemikal o masamang espiritu ang gamit mo. Wala akong itinatago. Ang tanim ko ay binubungkal lang ng pawis at panalangin, sagot ni Kateryo.
mahinahon ngunit matatag. Kung totoo yan, pabayaan mo kaming suriin. At kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Singhal ni Anding. Nabigla ang asawa ni Kateryo, si Aling Rosa. Hindi ba't kabutihan ang dala ng tagumpay ng asawa ko? Bakit ninyo gustong sirain? Dahil hindi lahat ng tagumpay ay malinis, sagot ni Doro. Nag-init ang dugo ni Kateryo, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sige, Anya. Kung gusto niyong mag-ikot kayo. Pero huwag niyo sanang apakan ng dangal ng isang taong nagsikap lamang. Kinagabihan, muli siyang bumalik sa kagubatan. At doon, habang tahimik siyang nakaluhod sa harap ng punong pinagkakatagpuan nila ng kalabaw, may kakaibang presensya ang kanyang nadama. Hindi liwanag, kundi lamig at dilim. Mula sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw sila Kanitom na may anyo ng isang matangkad na nilalang na animoy usok na may hugis tao. Ang mga mata nito'y nagliliyab sa itim na apoy at ang boses nito'y parang bulong ng maraming kaluluwang nawala sa daan. Kateryo, napalingon siya. Sino ka? Ako ang sagot sa mga panalangin mong hindi tinupad ng langit. Ako ang daan sa tagumpay na hindi kailangang paghirapan. Ako ang boses ng bawat galit, sakit at pagkakait sa iyo noon. Hindi kita kailangan, matatag na sagot ni Kateryo. Ngunit gusto mo akong pakinggan. Gusto mong gumanti, di ba? Sa mga nanakit, sa mga tumapak sa pagkatao mo? Kay Anding, kay Simeona, kay Doro. Napapikit si Kateryo. Sandaling tumahimik ang paligid. Gusto ko lang ng katahimikan, hindi paghihiganti. Katahimikan ay sa mga patay. Pero ikaw, buhay ka. At habang buhay ka, ang galit ay parang apoy. Tukso itong nagpapainit sa dibdib. Hayaan mong gamitin ko ito para sa iyo. Napakapit si Kateryo sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bumibigat na hangin. Ngunit sa gitna ng lahat, isang sinag ng liwanag ang pumagitna sa dilim. Ang mahiwagang kalabaw ay muling dumating. Umalis ka, Kanitom. Hindi mo siya pag-aari. Naganggit-ngit sila Kanitom. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. At sa isang iglap, naglaho ito sa usok. Lumalalim na ang gabi ng pauwi si Kateryo, pagod at naguguluhan. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya kakayaning panatilihin ang kabutihan, lalo't dumarami ang kaaway, ang tukso, at ang mga mapagkunwaring mukha. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa lupa, kundi sa loob ng kanyang sarili. Kinabukasan, muling nagbalik sa baryo ang katahimikan. Ngunit ito'y katahimikang puno ng hinala, ng bulungan sa likod ng mga pintuan at ng pag-iwas ng mga kapitbahay kay Kateryo. Ang dati nilang pagkakatinginan sa kanya bilang isang masipag at mabuting magsasaka ay napalitan ng inggit, takot at pangungutya. Abay si Teryo parang hindi na tao kundi may kaibigan na engkanto, bulong ng tindera sa palengke. Sinasabi ko na nga ba't may masamang itinatago yan? Imposibleng umunlad ng ganyan ng walang daya, sagot ng matandang lalaki na minsan na rin niyang tinulungan noon. Ang masakit sa lahat, maging ang mga dati niyang pinakakain kapag may ani ay nagsimula ng umiwas. Wala nang bumabati sa kanya sa umaga, wala nang tumatanggap ng kanyang ani para ipagbenta. Nag-iba ang ihip ng hangin. Habang pinupunasan ni Kateryo ang pawis sa noo, habang nagbubungkal ng lupa, nilapitan siya ng kanyang anak na si Lito. Dala ang kanyang tsinelas na punit at ang notebooks na butas na. Itay, sinabi po ng guro ko, kailangan ko na pong bumili ng bagong gamit. Wala na pong pahiram sa akin. Sabi nila, masama raw po kayo. Napahinto si Kateryo. Tumalikod siya
Pinilit itago ang luhang biglang sumingit sa kanyang mata. Pasensya ka na anak, gagawa tayo ng paraan. Huwag mong hayaan ang mga salita nila ang humubog sa iyo. Ang puso natin, yan ang mas mahalaga. Nagabing iyon, muling bumalik sa kagubatan si Kateryo. Sa halip na dalhin ang kanyang sigasig, dala niya ang bigat ng sakit, ng panguuyam at ng pagkasipayo. Sa kanyang puso ay may tinig na nagsimulang mga tuwiran. Bakit ka pa nagpupursige kung ikaw pa rin ang masama sa mata ng tao? Mula sa lilim ng mga punong kahoy, muli siyang nilapitan, nilakan ni Tom. Kateryo, handa na ang puso mong magbukas sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumitaw ang mahiwagang kalabaw, may liwanag sa katawan at nilapitan si Kateryo. Kaibigan, nakikinig ako, ngunit ang mga desisyon ay sayo pa rin. Pagod na ako, tugon ni Kateryo, humihikbi. Hindi ko naman sila sinaktan, pero bakit ako ang kinakatakutan? Bakit ako ang tinutuligsa? Dahil ang liwanag ay laging tinutudla ng mga mata ng dilim. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi humahanap ng kapalit. Ito'y tumatagal kahit wala nang kumikilala sa kabutihang dala nito. Gusto kong gumanti, sigaw ni Kateryo. Gusto kong ipakita sa kanila na kaya ko silang lampasan, na dapat silang mapahiya. Lumapit sila kan Tom. Sinamantala ang paghina ng loob. Oo, gantihan mo sila. Turuan mo sila ng leksyon. Pagluhurin mo sila sa harap mo. Ngunit ang kalabaw ay humarang. Kateryo, ang taong mapagpatawad ay hindi mahina. Siya ang may pinakamalakas na loob dahil pinili niyang patawarin kahit nasaktan. Napayuko si Kateryo, napahawak sa dibdib. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa. Hindi ako perpekto, Anya. Nagagalit ako. Nasasaktan ako. Pero ayokong lumubog sa dilim. Dahil kung gagawin ko yon, wala na akong pinagkaiba sa kanila. Sa biglaang kidlat sa langit, napatras sila kan Tom at sa isang kisap mata ay naglaho sa usok. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Nagmamasid pa rin siya, nag-aabang ng pagkakataon. Kinabukasan, nagising si Kateryo na may bagong lakas ng loob. Binalikan niya ang kanyang panata sa kabutihan. Sa tulong ng mahiwagang kalabaw, ginamit niya ang bunga ng kanyang ani upang tumulong ng palihim. Nagiiwan siya ng sako ng bigas sa pintuan ng may sakit. Nagiiwan ng gulay sa likod ng mga bahay ng mga kapitbahay at tumutulong sa paaralan bilang tagapaglinis. Hindi alam ng mga tao kung sino ang gumagawa ng kabutihan. Ngunit unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unting lumambot ang damdamin ng baryo. Ang mga dating nanlilipak ay nagsimulang tumahimik. Ang mga dating mapanghusga ay nagsimulang magtanong, sino kayang gumagawa nito? Sa puso ni Kateryo, walang kailangang makaalam dahil ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng palakpak. Ang gantimpala ng mabuting puso ay katahimikan at lakas na hindi kayang tibagin ng kasinungalingan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sila kan Tom ay hindi pa tapos. Nakahanap na siya ng bagong kakampi, isang banyagang negosyante na may balak bilhin at wasakin ang kagubatang pinagkukunan ng mahiwagang biyaya. Kung hindi siya bibigay sa tukso, dudurugin ko ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Bulong niya sa dilim. Ang tunay na digmaan ay paparating at si Kateryo, ang magsasakang minamaliit at kinukutya, ay kailangang harapin ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa kabutihang wala nang naniniwala. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao kay Kateryo. Bagamat hindi pa rin lantaran ang kanilang pagbati, may mga simpleng ngiti na at paminsan-minsan ay may mga batang nag-aabot ng mga prutas o isda bilang pasasalamat sa mga palihim na tulong na kanilang natatanggap. Hindi na rin muling nakita sina Anding at Simeona sa baryo
Tila napilitang lisanin ang kanilang bahay matapos silang iwasan ng buong komunidad. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang hapon, dumating sa baryo ang ilang dayuhang negosyante na sinasabing may balak umupa ng malaking bahagi ng kagubatan upang gawing minahan. Kabilang sa mga lupang gustong sakupin ay ang lugar kung saan laging nagtatagpo si Kateryo at ang mahiwagang Kalabaw, ang puso ng kagubatan. Magkakaroon kayo ng trabaho, paunlad na ito ng lugar natin, sigaw ng isang taga-suporta ng proyekto. Ngunit naramdaman ni Kateryo ang kakaibang lamig sa balita. Kinabukasan, sa isang pagtitipon sa barangay hall, hindi siya nag-atubiling magsalita. Kung papayag tayo, mawawala ang kagubatang pinanggagalingan ng ulan, ng hangin, ng ating pagkain. Kapalit ng salapi, isusuko natin ang ating kaluluwa. Ikaw lang naman ang ayaw, sigaw ng isang lalaki. Ikaw lang ang may interest dyan dahil may tinatago kang engkanto. Isang babae ang sumigaw rin. Kung hindi ka sang-ayon, baka ikaw ang dapat umalis. Napayuko si Kateryo. Tila bumalik ang dating sakit ng paghamak. Ngunit sa kanyang dibdib, may panibagong lakas na bumubukal. Gabi ng parehong araw, lumakad si Kateryo papasok sa kagubatan. Tumigil siya sa punong balete at doon, lumitaw ang Kalabaw. Mas matikas, mas makapangyarihan. Kaibigan, kailangan kita. May balak silang sirain ang kagubatan. Hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa, sagot ng Kalabaw. Ngunit ito'y laban na hindi armas ang kailangan, kundi katatagan ng loob at paninindigan sa tama. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Kateryo. Piliin mo ang kabutihan. Kahit ikaw lang mag-isa, ipagtanggol mo ang kagubatan hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Kinabukasan, sinugod ng mga tauhan ng kompanya kasama ang ilang lokal na nagpabayad ang masukal na bahagi ng kagubatan. May dala silang chainsaw, truck at mga panukat ng lupa. Ngunit laking gulat nila nang harangan sila ni Kateryo. Mag-isa, nakatayo sa harap ng punong balete, may hawak na placard. Ito ay lupa ng kalikasan. Hindi ipinagbibili ang buhay. Umalis ka riyan, sigaw ng isang trabahador. Hindi ako aalis. Hindi para sa akin to. Para to sa mga anak natin, sa mga susunod na henerasyon. Sinimulan ng mga tauhan ang pagputol sa mga gilid. Ngunit biglang lumamig ang hangin. Umuugong ang paligid. Mula sa mga puno ay lumitaw ang mga hayop. Mga ibon, unggoy, usa, at higit sa lahat, ang mahiwagang Kalabaw. Ang mga mata ng Kalabaw ay tila apoy, ngunit mapayapa. Tumayo ito sa tabi ni Kateryo habang unti-unting dumating din ang ilan sa mga kabaryo, mga nanay, matatanda at kabataan na nagsimulang pumwesto sa tabi ni Kateryo. Hindi na siya mag-isa. Biglang bumalot ang itim na usok mula sa gilid ng kagubatan. Lumitaw si Lakan Itom, ngayon ay nagkatawang tao, isang lalaking nakaputi, maginoo ang anyo. Ngunit ang anino sa kanyang likuran ay tila palalong halimaw. Kateryo, ito na ang wakas ng engkantong pangarap mo. Ang tao ay likas na sakim. Hindi mo sila kayang baguhin. Ngunit si Kateryo ay hindi na ang dating mangungutang na magsasakang nilalait. Tumayo siya, taas noo. Hindi ko kailangang baguhin ang lahat. Pero hindi ko rin hahayaang maging katahimikan ang dahilan ng pagkawasak. Habang may isa mang lalaban para sa tama, hindi matatalo ang kabutihan. Sa isang iglap, nagningning ang katawan ng mahiwagang Kalabaw. Mula sa kanyang mga paa ay sumirit ang liwanag. Lumuha ang mga puno ng ginto. Pumutok ang sinag mula sa lupa at nabalot ng liwanag ang buong kagubatan. Sumigaw si Lakan Itom sa sakit at galit at unti-unting naghiwa-hiwalay ang kanyang anyo. Naging abo
naging usok, hanggang sa siya'y ganap na mawala. Pagkatapos ng tagpong iyon, umurong ang kumpanya. Natigil ang plano ng pagmimina at ang kagubatan ay itineklarang protected forest ng bagong pamahalaan ng lalawigan. Salamat sa tapang at paninindigan ng isang taong dati tinutuligsa, ngunit nanindigan sa tama. Pagkalipas ng isang taon, nakaupo si Katerio sa harap ng kanyang bahay, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Lito na ngayon may sariling taniman sa likod. Lumapit si Clara na may hawak na medalya mula sa paaralan. "Tay, nanalo po ako sa patimpalak ng tula tungkol sa kalikasan." Ngumiti si Katerio. Yan ang tunay na kayamanan, ang diwa ng kabutihan na hindi natitinag kahit gaano pa karami ang tukso. Mula sa malayo, sa hangin, tila narinig niya ang tinig ng kanyang kaibigan. Ang kalikasan ay pumipili ng tagapangalaga, at ikaw, Katerio, ay pinili dahil hindi ka bumitiw sa kabutihan kahit kailan. Sa puso niya, alam niyang ang kwento niya ay hindi na lang kanya. Ito'y kwento na ng bawat nilalang na piniling magpakabuti kahit sila ay kinukutya, minamaliit at pinahihirapan. At sa ilalim ng araw, sa lupang muli niyang binungkal, nagsimula ang panibagong yugto ng isang payapang buhay na may dangal at liwanag. Wakas.